Ayan, so guys, ayan po, para po sa mga loyalists na galit po kay Senator Amy Marcos, it's your turn na magdiwang siguro, no? Kasi po, Senator Amy Marcos, sa pinakahuling data ng Tangerine, no, ay laglag po sa top 12 si Senator Amy Marcos, no? Ito ay base sa pinaka-latest na rating survey ng Tangerine, kung saan nga po ay nanguna dito si Tulfo Erwin na sinundan naman po ni Ben Tulfo. So kung makikita nyo po, dalawang Tulfo brothers ang nangunguna, no, para sa October 2024 na meron pong 62.33% sa Erwin Tulfo, runaway winner para sa period ng survey na to. Samantala ang kanyang kapatid ay nakakuha ng 49%. Samantala sinundan naman po ni Tito Soto III na meron din pong 46.5%, no? Andyan din po si Pia Cayetano, pang-apat si Pia Cayetano, pang-lima si Bongo, okay? Pang-anim po si Manny Pacquiao, at pang-pito po si Lacson Fanfilo. Pang-walo po si Binay Abigail. Ayan, si Mayor Binay ng Makati. At syempre pang-siyam po sa pwesto si DILG, formerly DILG Secretary Benhur Abalos. Okay. Pasok sa number 10 si Marcoleta Rodante. Pasok sa number 11 din si Lito Lapid. At sa number 12 ay si Francis Tolentino. Samantala, ang humabol sa pang-13 pwesto ay si Bam Aquino. Pang-14 naman po si Bong Revilla. Okay. So pang-15 naman si Doc Willie Ong. Samantala pang-16 si Willie Revillame. Number 17, Bato de la Rosa. Number 18, Senator Amy Marcos. Number 19, Pangilinan Francis Kiko. And number 20, Camille Villar. 21, Unasan Gregorio. Number 22, Salvador Pelip. And 23, Season Luis Chabit. And number 24, Casino Chodoro Teddy. So sa slot po ng administration ni BBM para sa senatorial, ang nahuhuli po dyan ay si Senator Amy Marcos at Camille Villar. So ayan po yung senatorial slate. Under kay BBM, ang nahuhuli ay si Senator Amy Marcos at saka po si Camille Villar. So the rest po, no, na under Marcos slate, Team Marcos, ay okay ang galawan pagdating sa ratings po, no, ng Tangerine. So ayan yung latest base sa October 2024 na survey ng Tangerine, no. So yan, medyo matagal pa naman ang election, so I think magbabago pa yan. Ayan. So malakas si Tulfo talaga, guys, no. So ayan, number 18 si Senator Amy Marcos, number 20 si Villar. So sila yung pinakakulelat sa Team Marcos, although si Senator Amy Marcos ay ayaw ata na mapabilang sa Team Marcos. Pinili na niya na lang maging independent candidate. So yan guys, yung latest na standing po natin. Medyo pasok si Marcoleta sa number 10, no, which is ayan po ang bantayan natin, no. Marcoleta is number 10. Ayan, so guys, so yan yung latest update po natin sa standing ng mga senator, no, for October 2024. Base po yan sa datos ng Tangerine nitong October 2024. Ayan. So medyo
mag-iiba pa yan. Mag-iiba pa yung standing ng senatorial survey. Hanggang May 12 pa yan eh. So, yon. So, sa mga nahuli, kailangan na nila siguro ng mga marketing strategy, mga PR, palagas na atsa, pwede ba yung malandingan. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4. Alam, dito sa part po ng vlogging, huwag ka mapipikon sa mga basher. It's normal na po yun. Diba? So, kung makikita nyo po ngayon, may naiiyak, may naiiyak na vlogger dahil daw sa pambabash, na kesyo siya daw yung sinasabihan na bumaliktad sa naging DDS vlogger daw siya, isang BBM vlogger, pro government vlogger, tapos ngayon sinasabihan na DDS vlogger. Tapos ayon, medyo nag-iiyak sa kanyang vlog. So, alam mo dito sa mundo ng vlogging, pag medyo sensitive ka sa mga viewers mo, wag na po tayo mag-vlog. Kasi part na po talaga ng mundo po natin na may mga basher. Kasi yun nga po, magkakaiba po tayo ng pananaw, magkakaiba po tayo ng paniniwala, magkakaiba po tayo ng sinusuportahan. We could not please everyone. So, kailangan pag pumasok ka sa mundo ng showbiz, showbiz tuloy. Sa mundo ng vlogging ay handa ka sa mga consequence na ikaw ay mabash, di ba? And ignore lang po natin 'yon. Don't be affected. Kasi part po yan talaga ng buhay po natin ang mabash, laitin. Kung hindi ka po sanay, wag mo na pong ipagpatuloy ang pagblablag, lalo ang topic mo ay political vlog. It's part of the game, no? Kailangan hindi ka nasasaktan kung may nababasa kang comments na ganun. Hayaan mo lang sila. Naalala ko po tuloy nung ka-start ko pa lang na nagla-live, no, sa panahon po ng labanan ng Tape Incorporated at ng TVJ. Marami po ako talagang basher kasi pro Tape Incorporated ako, tapos TVJ, maraming fans ang TVJ. So syempre nanindigan tayo sa katotohanan, 'di ba? Hindi tayo nagpatinag sa pambabas sa atin. Kahit sabihin po tayong panot, sabihin po tayong kalbo, alkab, ganyan. Nasanay na po tayo. So, party na po talaga yung pagblablag, yung may mga bashers, 'di ba? So, ayun. Ang ano lang diyan, madaling gawin diyan, wag po natin silang iniintindi. 'Yun. Kasi kung iniintindi po natin sila, sila po yung panalo, diba? So just do your vlogging and don't get affected sa mga basher po natin. So wag po tayong paiyak-iyak sa ating vlog, sasabihin na apektuhan ka na, kasi mas lalong nagiging masaya yung mga basher. Ayan. So yan guys, no? Sa mga may gusto po na pumasok sa pagblablag, kailangan po hindi po tayo sensitive, no? Kasi meron po talaga po tayong basher. Katulad po sa akin. Sabihin, pwede na pong maglandingan. Di sakyan mo din. May Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4. That's it lang, di ba? Kasi kung pinatulan mo ng bonggang-bongga yan, mababaliw ka po talaga. Okay. So, ayun, kailangan talaga is hindi ka po sensitive. So, just a sense of tawag dito, ignorance. No, ignore mo na lang kung ayaw mo mabasa. Pero pangit naman kasi, for example,
you turn off the comment section para ka naman baliw na walang nagko-comment. Mas maganda yung may nagko-comment din kahit papaano. To get your vlogs more interactive, di ba? So, kailangan po natin yan. Yan. So, salamat sa ating mga basher. Alam nyo po, sanay na po ako mabash. Kaya, hindi na po umi-epekto yung mga pambabash nyo po. Okay? Sanay na po ako dyan. Okay. So, congratulations sa Team Marcos at sa mga nakapasok sa top 20 na senator. Top 24. No? Kasi pwede pa po yan mabago. So, nakikita nyo na po yung lakas ni Tulfo. Kung mapapansin nyo po, tinitira na po si Tulfo ng mga DDS vlogger kasi sobrang lakas niya. So sino nakakaalam na, 'di ba, sa 2028 ay siya yung tatakbo na presidente ng Pilipinas. Depende po kasi 'yan kung sino yung malakas.